2:00 ng madaling araw. May tumawid sa harap ng building. Dahan-dahan. Nakaputing duster. Walang sapatos. At wala siyang anino. Ako si Ira. Dati akong night shift receptionist sa isang mid-rise condo sa Taguig. 6 na taon na ang lumipas. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang karanasang ito. Gusto ko lang itong ibahagi. Hindi para manakot, kundi para maibsan ang bigat sa dibdib ko tuwing naalala ko ang gabing yun. Noong 2016, night shift receptionist ako sa isang mid-rise condo sa Taguig. Tahimik ang mga gabi, paulit-ulit ang routine, delivery logs, CCTV monitoring, at kaunting usap sa guard. Pero isang shift ang hindi ko malilimutan. Gabi yun ng Wednesday, 2:00 ng madaling araw. Nang mapansin namin ni JR, isa sa mga guard, na may tumawid sa harap ng building entrance. Sa CCTV, may babaeng nakaputing duster, walang sapatos at nakatungo. Dahan-dahan siyang tumawid mula kanan papuntang kaliwa ng screen. Pero hindi siya pumasok. Hindi rin bumalik. Tumawid lang, tapos nawala. Nang i-rewind namin ang footage, mas lalo kaming kinilabutan. Walang galing sa kanan. Parang doon lang siya lumitaw. At habang nakapos ang frame, napansin namin, wala siyang anino. Yung lower half ng katawan niya, parang usok. Sabi ni JR, baka glitch lang. Pero hindi kami mapalagay. Kinabukasan, may tenant mula 9th floor na nabreklamo. May kumatok daw sa pinto nila. Mahina, pero paulit-ulit. Pagtingin sa peephole, walang tao. Pero sa tiles, may bakas ng basang paa. Sinundan ng map ang marka at nagtapos ito sa tapat ng Unit 903, isang studio type na matagal nang walang nakatira. Ayon sa records, huling tumira roon ay isang matandang babae na natagpo ang wala ng buhay noong 2014. Walang kamag-anak. Simula nun, sealed ang unit. Pinuntahan namin ang 903. Sa admin logs, walang entry na bumukas ito. Pero pagdating ng engineer at kinamit ang master key, bukas na agad ang pinto. Sa loob, puro lumang furniture, makapalang alikabok, at may amoy ng basang tela. Sa sahig, may bahagi na basang-basa, pero walang taga-sakisame. Sa ilalim ng mesa, may tissue na may bahid ng tuyong dugo. Bumalik ako sa security room at in-export ang CCTV clip. Doon ko napansin, malinaw ang katawan ng babae. Pero ang mukha niya, parang sinadyang burahin. Kahit anong pause o zoom, laging distorted. Nagpatulong ako sa IT ng building. Habang pinapanood niya ang video, tahimik lang siya. Tapos ang sabi niya, ganyan din yung glitch nung gabi ng insidente sa 903. 2 taon na ang nakaraan. Bago siya umalis, inabot niya ang isang envelope. Nasa loob ang report at litrato ni Lucila B. Reyes, dating janitress. Ayon sa file, habang naghihintay ng separation pay, patagong tumira si Lucila sa Unit 903. Ilang araw siyang hindi napansin hanggang matagpuan siyang wala ng buhay. Mag-isa, hawak ang walkie-talkie. Walang autopsy, agad siyang inilibing. At ngayon, tuwing 2:00 ng madaling araw, nagpapakita siya sa CCTV. Parehong suot, parehong kilos. Minsan nasa lobby, minsan sa hallway. Pero laging hindi kita ang muka. Alam na namin kung sino siya.
Pero ang tanong, bakit siya bumabalik? May gusto ba siya ipaalam kung anong totoo nangyari sa kanya? O baka hindi talaga simpleng pangyayari ang nangyari sa kanya. Baka may foul play